Hi guys, me again, Lion Eyes Official. Nagbablog para sa inyo ng pawang katotohanan lamang at walang halong kasinungalingan. Ito ay vlog na totoo ang nilalaman. Good morning, good afternoon, good evening sa atin pong mga subscribers, viewers, and followers. Sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Ngayon po ay Friday, December 20, 2024. So, ang una po nating balita ngayon, ika-credit po natin ito sa Balitang Bayan, GMA Integrated News. So, ganito na lang po ang magiging setup natin. Ipapakita ko na lang po sa inyo ang balita kaysa ipakita ko ang mukha ko. Para hindi nyo sabihin na nagpe-fake news lang tayo dito. Alright, so umpisa na po natin. Quadcom, dapat kasuhan sina ex-President Duterte, Senators Bato, Go dahil sa mga patayan sa war on drugs. Inirekomenda ng House Quad Committee or Quadcom nitong Miyerkules na kasuhan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga senador na sina Bato de la Rosa at Bongo, at ilan pang dating opisyal dahil sa mga nangyaring patayan sa war ng drugs na ipinatupad ng nagdaang administrasyon. Ayon kay Quadcom Leader Chairperson at Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, nilabag ni na Duterte, de la Rosa, Go ang Republic 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Pinakakasuhan din ng komite sina dating Police Chiefs Oscar Albayalde at Dibold Sinas, retired Police Colonels Rowena Garma at Edelberto Leonardo, maging si dating Palace Assistant Ermina Muking Espino. The investigation brought to light a harrowing narrative of abuse of power and institutional impunity during the Duterte administration. Witness testimonies corroborated by evidence revealed the system that incentivized the killing of suspected drug personalities, a system modeled after the so-called Davao template and replicated nationwide, ayon kay Barbers. This is not merely a report of the past wrongdoings, but a call to action, patuloy niya. Isiniwalat ni Garma at Police Colonel Jovi Espinido na may pabuyang pera sa mga pulis sa bawat mapapatay na sospek na sangkot sa illegal na droga. Ayon sa testimonya ni Garma sa committee, ang reward system ay kinopya umano ni Duterte sa Davao City Model War on Drugs na ipinatupad sa buong bansa nang maging Pangulo ang dating alkalde ng naturang lungsod. Inihayag din ni Garma na ang pondo para sa pabuya ay nanggagaling umano sa palasyo sa pamamagitan ni Leonardo at Espino na umabot ng 20,000 pesos hanggang 1 million pesos. Depende sa mapapatay na drug suspect. Nauna nang itinanggi ng kampo ni Duterte ang aligasyon ng pabuya sa mga napapatay na drug suspect. Nang humarap si Duterte sa magkahiwalay na pandinig ng Quadcom at komite sa Senado, inako niya ang responsibilidad sa kampanya ng kanyang administrasyon laban sa illegal na droga. Gayunman, hindi umano dapat isisi sa kanya ang pagkamatay ng bawat suspect. Batay sa tala ng gobyerno, umabot sa 6,200 drug suspects ang napatay sa anti-drug campaign ng Administrasyong Duterte. Gayunman, sinasabi ng human rights groups na abot sa 30,000 ang nasawi sa naturang kampanya ng nakaraang administrasyon. Credited to GMA Integrated News. So ito po ang pangalawa nating balita ngayong araw na ito. Ika-credit po natin ito sa bomboradio.com. Notable pardons in Philippine history.
After nearly 15 years of imprisonment in Indonesia for drug trafficking, Mary Jane Veloso has returned to the Philippines. Veloso, who narrowly avoided execution in 2015, is now appealing to President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. for executive clemency. So ano po ba talaga itong executive clemency na sinasabi? So titingnan po natin kung ano po ang definition niya. Clemency is mercy or leniency. Clemency usually refers to executive clemency. Executive clemency is the power that the president or governor has to grant a pardon, amnesty, and commute or decrease the length of the sentences of individuals who have been convicted of crimes. So ito po yung definition ng clemency. Section 19, Article 7 of the 1987 Philippine Constitution provides that the President, except in cases of impeachment or as otherwise provided therein, may grant reprieves, commutations, and pardons, and remit fines and forfeitures after conviction by final judgment. As Veloso awaits the President's decision, let's revisit notable pardons and acts of clemency by Philippine leaders. Ito po yung mga taong na-pardon po or nabigyan ng clemency ng mga nakaraang presidente ng Pilipinas. Jose P. Laurel, Feliciano Lizardo, pardoned after attempting to assassinate President Laurel at the Wakwak Golf Course in 1943. Manuel Rojas, Proclamation Number 51, granted general amnesty to individuals charged with collaborating with Imperial Japan during World War II, including Jose P. Laurel. Elpidio Quirino, granted executive clemency to 114 Japanese prisoners of war in July 1953, fostering post-war reconciliation. Ferdinand Marcos pardoned Hiro Onada, a Japanese soldier who continued fighting long after World War II. Indeed, pardoned Haji Kamlon, a Tausug rebel leader. Fidel V. Ramos pardoned Robin Padilla for illegal possession of firearms in 1994, allowing the actor to resume his career. Granted absolute pardon to Jaime Tadeo, a farmer leader during the martial law era. Gloria Macapagal Arroyo pardoned her predecessor, Joseph Estrada, convicted of plunder in 2007. Benigno Aquino III pardoned mutiny leaders Antonio Trillanes, Danilo Lim, and Renato Miranda, involved in 2003 Oakwood Mutiny. Last but not the least, Rodrigo Duterte granted an absolute pardon to Robin Padilla in 2016, pardoned Joseph Scott Pemberton, a U.S. Marine convicted of homicide in 2020. Oh, now I know. Kaya pala itong si Robin Padilla, alam na this. Alright, so yan po yung ating balita ngayong araw na ito. Salamat po sa inyong pakikinig. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na po, mag-like. Paki-press na rin po yung ating notification button para updated po kayo sa ating mga videong i-upload. Maraming salamat po. Enjoy the rest of the day. Ingat po kayo palagi. I love you all. Bye-bye.